Um, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Mga pamusong salita na tinura ng bayani si Dr. Gato C. Rizal. Mga salitang matalinhaga, mga salitang punong-puno ng palaisipan, mga salitang binuo hango sa malalim na pag-iisip upang maikubli ang tunay na kahulugan na di angkop sa kanyang henerasyon, na magdudulot lamang ng kapahamakan sa mas marami niyang kababayan. Ganito ang mga sulat, tula, aklat, at mga malalalim na kahulugan ng mga nobela na sinulat ni Dr. Jose Rizal, na tulad ng Noli Me Tangere. Isang nobela naglalahad ng pagmamulupit ng mananakop sa magkapatid na si Crispin at Basilio na nagtapos sa pagkabaliw ng kanilang ina na si Sisa. Kapansin-pansin na putol ang istorya. Malalim ang kahulugan ng kwentong ito. Nobelang nilumbag sa Europa na nakaimpluwensya sa revolusyon ng ating mga kababayan na taliwas sa mapayapang pagkilos na ninanais ni Dr. Jose Rizal. Kung taliwas ang interpretasyon ng ating mga revolusyonaryo sa kahulugan ng Noli Me Tangere sa isang madugong revolusyon, meron pa kayang mas malalim na kahulugan ang Noli Me Tangere na gustong iparating sa atin ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal? May kinalaman kaya ito sa ating lahi, sa ating pagkakakilanlan, sa ating pinagmulan? Sino nga ba tayo bago dumating ang mga Kastila? Ano ang ating pagkakakilanlan bago tayo tinawag na Pilipino? Tignan po natin ang isang sipi na sinulat ni Dr. Jose Rizal at akin pong babasahin. I do not write this generation. I am writing for other ages. If this could read me, they would burn my books, the work of my whole life. On the other hand, the generation which interprets these writings will be an educated generation. They will understand me and say, not all were asleep in the nighttime of our grandparents. Tagalugin natin, sa abot ng ating kakayanan, hindi ko isinulat ang aking mga obra para sa henerasyon ko. Isinulat ko ito para sa susunod na henerasyon. Kung ito'y maunawaan ng mga naghaharing uri, susunugin nila ang aking mga obra na pinaglaanan ko ng aking buong buhay. Sa isang banda, ang henerasyon na magbibigay ng tamang kahulugan ng aking mga sinulat ay mga matatalinong henerasyon. Maiintindihan nila ako at sasabihin sa kapanahunan ng ating mga ninuno, hindi lahat ay natulog sa kadiliman. Kung ganun, hindi tungkol sa revolusyon ang ibig sabihin ni Dr. Jose Rizal sa Noli Me Tangere, kundi maaaring tungkol sa ating lahi. Kung ang mga dokumento ng ating lahi ang pagbabatayan, ang turo sa atin noon, sa ating kabataan na si Ferdinand Magellan ang nakadiskubre ng Pilipinas noong March 16, 1521. But the reality, in truth and in fact, he merely landed on our shores. And prior to Magellan's arrival in our archipelago, people had already populated nearly all corners of the islands. Our history books are wrong. Ferdinand Magellan did not discover the Philippines or these beautiful islands. The appropriate term used when referring to Magellan's arrival in the country is this. They are among the first Europeans to set foot on these islands. Kung hindi si Magellan na nakadiscover ng Pilipinas, o tawagin na natin munang 7,000 magagandang isla, sino? Napakahirap na katanungan. One that cannot be provided with a concrete answer until we are able to piece together the waves of human migration that led to the settlement of these islands. May 28, 1962. When an American anthropologist of the National Museum of the Philippines discovered the remains of fragment of a skull of a female and the jaw bones of 3 individuals and a bone from the lower leg that dating back to 47,000 years ago. Ito po'y natagpuan sa Tabon Cave in Lipuon Point in Quezon, Palawan. Pakita natin yung news item na pinakikita yung 47,000 years ago na buto na nakita sa Palawan. At ang pangalawa po,
ay yung tinatawag namang Kalyauman. Noong 2007, sa Calyao Cave, Peña Blanca, Cagayan, in Northern Luzon, ayan po ang nakita doon po sa Palawan. Next, please. Noong 2007, sa Calyao Cave, Peña Blanca, Cagayan, in Northern Luzon, a Filipino archaeologist, Armand Mijares, and his team discovered a human foot bone dating to 67,000 years ago using a uranium series dating method. 67,000 years ago, buto ng tao nakita sa Cagayan. At ang pangatlo po, just recently, 2014 naman, ito po, mga kasamahan, kakaiba. Ang nakita ng mga archaeologists ay ngipin at mga buto ng rhinoceros 75% intact plus stone tools plus butchery marks sa mga buto which indicated that the rhino was butchered by early humans 709,000 years ago according sa carbon dating method. These discoveries gave insight into the early human habitation of our country and provided evidence of the country's rich prehistory. It also placed us on the map of early human migration in Asia. Abay, nakakaya naman kay Magellan dahil ang mga grupong ito, ng mga taong ito, beat Magellan in discovering this island by at least 50,000 years. Ang sumunod na grupo of migrants ay ang mga Negritos. Ayan ang mga Negritos natin. Mga Ita, Ati, or Pygmies, small people, kulot ang buhok, maitim ang balat. Naglakad po sila mula sa Africa 30,000 years ago by land, via Sundaland. Yes, lakad lamang sila dahil during that time, dikit-dikit pa ang mga lupa dahil po sa Ice Age. Nagmula ang mga Negritos sa Africa, papunta sa Middle East, pababa ng Pakistan, India, Burma, Thailand, Vietnam, Brunei, Sabah, Palawan, then finally dito, Pilipinas. So ang katanungan, kung ang second human migration came from Africa, which were the small black Negritos, then we can assume that the big Negros of Africa and the small Negritos of this island are somehow related. Iisa po ang black ng Pilipinas at ang black ng Africa, ng Malaysia, ng Thailand, ng India. Iisa po ang tsura nila, height lang ang difference. Iwan po muna natin ang katanungan niya, medyo komplikado. Ano ang ikatlong grupo ng human migration? Ito ang mga Indones. Sila ang first group of Indones came from the Southeast Asian part of the continent and they are fair in complexion, well-built in body size, deep-shaped eyes, and pointed nose. More civilized sila kaysa sa mga Negritos. They know how to build the foundation of their homes, make weapons such as bows and arrows. Sila po yan. The second group of Indones who arrived were different from the first group. They have darker complexion, round body build, thick lips, round-shaped eyes, and crooked nose. Ang ikatlong grupo who live in the country before the Spaniards came were the Malays. The Malays came in the islands with their balangays, their big boats. They are the most civilized among the three groups who came to the country. They have their own language, the form of government, and society classification. Ang kanila pong hepe, yung open-called na chief, ang tawag sa kanila datu, the leader of the balangay or the entire tribe. At ang sumunod na klase ng tao, they have the maharlika or the noble class, mandirigma, sundalo ng datu, hindi nagbabayad ng buwis. Ang sumunod po na klase ng tao ay yung timawa o free people. Sila yung mga nagbabayad ng buwis pero libre sila. At ang ikaapat ay alipin na hinahati sa dalawa. Aliping na mamahay at aliping sa gigilid. In addition to this,
The Philippines takes its name from Philip II, who was the king of Spain during the 16th century, during the Spanish colonization of these islands. Ang ibig sabihin, ang pangalang Pilipinas ay inalay sa hari ng Espanya na si King Philip II. Kaya tayo tinawag na Pilipinas hanggang ngayon, na ito ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon. Pananakop sa mahabang panahon at diskriminasyon dahil ang pangalang Pilipinas ay hindi inklusibo. 4 ang klase ng tao nang tayo simulang pagsamantalahan ng mga dayuhan. Una, dugong Kastila na pinanganak sa Espanya na nanirahan sa ating bansa, ang tawag sa kanila first class peninsulares. Ikalawang klase ng tao, dugong Kastila na pinanganak dito, ang tawag sa kanila insulares. Pangatlo, dugong Kastila at dugong Chino, halo, ang tawag sa kanila ay mestizo. At ang panghuli, ang majority na ating mga kababayan, dugong katutubo, ang tawag sa kanila ay Indio, hindi Pilipino. Silang mga purong Kastila at mestizo ang mga Pilipino. Indios, as we were called, was considered a fourth-class citizens in our own lands by the Spanish colonial government. Ang pangalang Pilipinas ay may halong pananakop at diskriminasyon. It is not inclusive, never been, and never will be. And that's the reason why we need to change the name of the country. Eventually change, even if it takes 1,000 years. May binanggit po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa news interview sa Philippine Star noong February 12, 2019. He suggested renaming the country to Maharlika, a word meaning warrior class to pay homage to the country's pre-colonial past. Duterte revived the idea advocated by then-President Ferdinand Marcos Sr. Marcos popularized the word Maharlika and named the Maharlika Broadcasting Corporation, the Maharlika Road, and also the Maharlika Hall sa Malacanang was named after it. Marcos promoted the term nobility. Duterte espouses serenity and peace. Former Minister Carlos P. Romulo once said in his book titled Mother America, A Living Story of Democracy, page 59. It states, and I quote, "The fact remains that the Igorots is not Filipino and we are not related." Ang sabi po ni Carlos P. Romulo, na lolo ng ating kasama at kaibigan na Congressman Roman Romulo, na mga Igorot ay hindi Pilipino, and for that matter, pati na rin yung ibang katutubo na hindi nasakop ng Kastila, they are the only ones who were able to preserve our culture, tradition, and religion. Dahil sa kanilang paglaban sa kolonisasyon ng Espanya, that made them preserve their identity. This original culture, tradition, and religion could have been the cultural tradition and religion of this entire nation had it not been disrupted by the colonizing Spaniards. Sa loob po ng 333 taon ng kanilang pananakop, binura nila ang ating kasaysayan, ang ating nakaraan, ang ating pagkatao, ang ating lahi. And because of that long colonization, we are now living with their culture, tradition, and religion. Paano ba tayo sinakop ng mga Kastila? Sa pamamagitan ba ng dahas? Hindi po. Kundi sa pamamagitan po ng pakikipagrelasyon. Nang dumating sila dito sa malalayong paglalayag nila, sila yung mga gutom, uhaw, may mga sakit. Anong ginawa ng ating mga ninuno? Pinakain sila, pinainom at inalagaan ang mga may sakit. Subalit in spite of all the hospitalities we have shown them, para silang mga ahas na kinagat tayo sa ating pagkatalikod at niyurakan ang ating dangal. The Philippine Archipelago was home to numerous kingdoms and sultanates with their unique culture, tradition, and religion. Yun ang meron tayo bago sila dumating sa ating bansa. Kingdom of Tundun o Tondo, Kingdom of Namayan, Mandaluyong, Santa Ana, Kingdom of Mai, Mindoro Islands, Kingdom of Sabag and Wakwak ng Pampanga at Apari, Rahanate of Cebu, Kingdom of Sandao sa Palawan at marami pa pong iba. And the oldest kingdom natin was called Lawan, now called Island of Lawan,
sa Northern Samar. Tama po si former Minister Carlos P. Romulo. Ang mga kaharian at tribo noon na dinasakop ng mga Kastila hindi Pilipino. Napanatili nila ang kanilang identification, napanatili nila ang kanilang pagkatao, hindi sila nagpalit ng kanilang pangalan at apelido na ginawang batas sa pangunguna ni Spanish Governor General Narciso Claveria y Zaldúa noong November 1849. The most common Filipino family names often have a Spanish origin tulad ng Santos, Reyes, Cruz, Bautista, Garcia, and even my surname Fernandez. Hindi nagpalit ng kanilang pangalan at apelido, napanatili pa rin ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat na purong-puro. Ito ang ating mga katutubo. We have to give merit and honor to those kingdoms and tribes who fought the colonizers to preserve their freedom and rights. Salute to them. Now, kung ang pangalang Pilipinas ay may bahid ng pananakop at diskriminasyon, at ang Maharlika ay kapulungan ng mga tao sa isang balangay o tribo sa ating bansa bago dumating ang mga Kastila, meron pa kayang higit na karapat-dapat na pangalan para sa ating bansa? Ayon sa numero 98, Colección General de Documentos Relativos a las Filipinas Existentes en Archivo de Indias de Sevilla, publicada por la Compañía General de Tobacos de Filipinas, tomo de 3, Barcelona, 1920. Sa English po, ito ang sinasabi. Ay libro na tinatawag nilang General Collection of Documents relating to the Philippine Islands. Lahat po ng dokumento na may kinalaman sa Pilipinas ay dito matatagpuan sa librong ito na magsasabi how to locate ang ating bansa. Ito po ay sulat ng eskriba o tagasulat ni Magellan sa kanilang ekspedisyon na si Antonio Pigafetta. History tells us that Pigafetta has the merit to have recorded in his chronicles major events in the Philippine history. And according to him, the navigational guide nung sila po'y nagsimulang maglayag started from the Cape of Good Hope in Africa to India, to Burma, Sumatra, Moluccas, Borneo, Sulu, to China. Then, finally, sa tapat daw ng China ay pulupulong mga isla. Tayo lang naman po ang 7,000 isla sa tapat ng China. Muchos de oros, mayaman sa ginto. Ang according to Pigafetta, ang pangalan ng mga islang ito, Opir. To confirm this, sumulat po tayo kay Chief Antonio Sanchez de Mora of Departamento de Referencias, Archivo General de Indias, Madrid, upang makuha po ng kopya ng mga dokumentong ito. Upang malaman natin kung ang Opir ay isang lugar. Coincidentally, in 1946, sa Tel Kasile, Israel, may nakuwang 2 small ostrakon or pottery or banga or paso, fragments with writing on them dating back to 8th century. At nakasulat doon in Paleo-Hebrew words, gold of Opir, 2 Bet Horon Israel, at ang laman 30 shekels of gold. This confirms that Opir was a place from which gold was imported. Marami pong bansa ang nagkiklaim ng pangalang Opir, tulad ng Sri Lanka, India, Africa, Malaysia, Solomon Islands, Pilipinas at iba pa. Ano bang meron sa pangalang Opir? Bakit kailangan natin palitan ng pangalang Pilipinas sa Opir? Do you know that 13 times na binagit sa Bible ang pangalang Opir na isa sa mga anak ni Joktan na kapatid ni Peleg? Ang ama nila ay si Heber na apo sa talampakan ni Noah na ama ng mga Hebrews. Ang Opir ay pangalang idinuduktong sa lahing Hebreo.